Hello, Katden followers and Katden lovers. Catherine Bernardo and Alden Richards abay may hatid na good at bad news sa lahat ng kanilang mga followers at sa lahat ng kanilang mga taga-subaybay. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit na nanonood at lahat po ng mga sumusubaybay sa lahat ng ating po mga updates. And of course, maraming salamat for always choosing this channel and for trusting this channel pagdating po sa mga legit news na gusto nyo pong malaman sa showbiz. And for today's video, panoorin muna natin ito. It's been Ethan Del Rosario This has been Joy Marie Fabregas, officially signing off. Nakaramdam ng lungkot ang ilan sa mga Katden fans and Katden followers dahil po sa video clip na ito. Pero nilinaw naman at naunawaan naman ng ilan sa mga Katden fans na yung signing off, it's not about the Catherine Bernardo and Alden Richards because nag-signing off po sila dun sa karakter ni Joy at ni Ethan. Para lang po malinaw sa lahat kasi medyo nagkakaroon ng confusion pagdating po dun sa short video na yon. So sabi nga ng ilang mga netizens sa comment section, signing off na si Joy at si Ethan dahil magsisimula na ang real love story ni Catherine at ni Alden Richards. Pero alam niyo po ba na may mas nakakalokang mga balita pa patungkol kay Catherine, Alden at Daniel. Panoorin natin ito. Ano daw ang gusto ni Daniel Padilla? Sa usapang puso to. Pwede kasi siyang manuyo. Pero dito sa susuyuin niya medyo negative. So ang ibig mo sabihin, gusto niya makipagbalikan kay Catherine Bernardo? Siguro hindi naman makipagbalikan. Yung Makipag-usap. stage lang na parang makipag-usap or magsimulang manuyo ulit. Pero Dito kung makikita mo siya, naka-reverse ito. mas may saksak yung puso. So dito sa babae negative, hindi siya makakakuha ng Positive response. Nakakasakit. According po dito sa kanyang reading, sinabi niya na itong si DJ or si Daniel Padilla ay hanggang sa ngayon talaga ay parang wini-win back at parang nagsisimula muli siya dito kay Miss Catherine. Unti-unti niya parang nag-start siya sa first base ulit kung paano niya po niligawan at kung paano niya po muling pababalikin di umano si Miss Catherine Bernardo sa kanyang buhay. Pero talagang medyo mailap, no? Although si Miss Catherine ay ini-entertain nga daw di umano itong si Daniel, pero wala daw. Next, Alden Richards. Masaya to. So, I think sa mga nag-iisip, medyo negative pa. Single pa din siya. Pero may pinapormahan. Meron siyang tinatangi ngayon. Tinatangi ngayon. Meron siyang kumbaga parang apple of the eye. Ayan, sino kaya ang apple of the eye ni Alden? Bigyan mo naman kami ng clue. Ganon. Itong apple of the eye niya na to, pwede natin sabihin na si Catherine. So, may mutual feelings pero hindi pa sila. Nagkakaintindihan sila. Ang ganda ng barahan ni Alden. According po sa kanyang reading, sinasabi niya dito at kinukumpirma niya na meron na nga mutual understanding si Catherine at si Alden Richards. Sinabi niya din dito na meron daw apple of the eye. Ibig sabihin, yung talagang gusto ni Mr. Alden Richards, yung talagang sinusuyo niya at ito yung tao na talagang gusto niyang mapasagot, 'di ba? At tinukoy nga yung pangalan ni Miss Catherine na mabagay na tumutugma doon po sa mga nagaganap ngayon. So, yun po yung ilan sa mga reading sa kanila. And of course, meron din pong sinabi dito, ito pong ito pong si Mamu. So, panoorin pa natin to patungkol naman kay Catherine. Naka-move on na. Nakabukod na si Catherine. May mga bagay siyang gusto na parang hindi pa niya nakukuha pero willing to wait naman. Marami pa siyang perang aanihin, no? Wow. So, pagdating sa pag-ibig, itong death card kasi na to, pwede itong start. Palagay ko, sa isang taon, handa na itong magmahal ulit. Catherine Bernardo, ready na sa 2025 magmahal ulit. Wow. So, maganda yung cards niya, positive. So, ang gagawin lang nito, sa unang mga buwan ng taon ng 2025, ay magpahinga, mag-ibang bansa, at saka uli siya sa Sabak. Pwede siya magkaroon teleserye. Okay. And maganda ang kanyang pagdating sa pag-ibig. So, hintayin natin kung sino yung... Sino yan? May nakikita ka ba? Dito kasi wala eh. Pero ito, ang basa dito is ready na siya. Ang tanong, sino kaya? So this time is katulad pa rin ng aking pong stand with regards dito sa mga fortune teller is still hindi pa rin talaga ako naniniwala at hindi pa rin po ako talaga 100% na believe sa mga ganitong klase ng acts kasi parang labag talaga sa will ng Lord yan. Pero sa mga nakikita kasi natin na
parang tumutugma yung sinasabi nito na sinusuyo nga ni Mr. Daniel Padilla or ni Summer si Catherine, pero parang deadma lang si Catherine. At ganun din naman kay Alden Richards at talagang masasabi natin nagkakaroon na ng mutual understanding at unti-unti nakikita na natin yung liwanag. Nag-signing off na po si Kat or si Joy at si Ethan, but not Catherine at Alden. So, ang pinakahuling tanong nga doon, kung sino ba talaga ang magwawagi sa puso ni Catherine. Katulad na lagi kong sinasabi, it's Catherine call kung sino po yung kanyang pipiliin. Sino ba ang mas matimbang? Yung taong nanakit sa'yo na unti-unti ay gumagawa ng paraan para ibalik ka, o yung taong willing mag-sacrifice for your happiness? So, sino kaya ang mas matimbang para kay Catherine? Dapat mapag-isipan niya po yan at mas maging wise at matalino siya sa pagpili. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo o reaction patungkol naman sa ating latest updates. So, unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Shi Karina Escovilla. Sabi niya, OMG mga Aldab, please stop na kayo kasi may asawa na si Maine. Para kayo mga fans ni Summer, guys, move on, okay? So, ilang beses na natin sinasabi yan, pero still, hindi rin sila talaga nag-move on. Sabi ni Conchita Aberde, ako magsanib na kayo versus million followers. Masaya na rin sa buhay, may asawa si Maine. Very true. Diba nagpa-interview pa nga si Kong Arjo And sabi ni Ma'am si Cynthia Morant, nakakasayang lang ang pagsasacrifice ni Alden kapag to heal the wound lang siya dahil hindi imposible na balikan ni Kat si Daniel dahil first love niya to. Nakaka-insecure lang para kay Alden, hindi natin alam kung anong pinag-isipan nila sa loob ng room ni Kat. Ito na naman, nag-overthink na naman tayo patungkol doon, 'di ba? Kasi it's either true or not true yung nangyari kasi wala naman pa pang ebidensyang lumalabas, pero base po sa mga nagkalat at na-spread na mga news, may katotohanan daw na nangyari yon, pero ibinasura nga yung bulaklak. And sabi ni Ma'am si Anastasia Malabo, Ma'am Dars, may kabastusan si Daniel, bakit papasok siya sa dressing room ng isang babae? Parang sinamantala niya ulit si Kat. Nako nanggigigil ako sa Daniel na to. Salamat Ma'am Dars, God bless you and Kat din. True naman, diba kung ginawa niya yun, nag-gate crush siya tapos hindi niya pa pinaalam kay Mami Min. Sabi nga ng isang commentator natin, the last time is parang inamin na rin ni Daniel na may kasalanan talaga siya kay Mami Min at kay Catherine. Bakit hindi niya kayang humarap at magpaalam kay Mami Min na maayos? 'Di ba? Bakit? Siguro dahil guilty. And of course, sabi ni Miss Sena Mante, correct, kapag binalikan ni Kat si Mata, maraming aayaw na sa kanya kahit pa sa kanila ni Mata. Wala na masyadong susuporta sa kanila. Super yabang si Mata. Feeling niya siya ng pinakamagaling actually. Kasi nga gusto niyang i-prove na yung kanyang statement dun sa kanyang renewal ng contract nung pumirma siya, na wala na daw mas gagaling pa or mas the best na fandom kundi ang Katniel lang para sa kanya. Sabi ni Riel Metrilio, bakit ba napakalaking issue yon pagbibigay ni DJ ng flowers kay Kat? Gusto lang naman siguro i-greet ni DJ si Catherine, mga artista sila, kailangan nilang mapag-usapan lalo na at may serye si DJ. Malay natin, gusto lang ni DJ ng intriga para siya mapag-usapan. Pagbigyan na lang natin si DJ, move on na naman si Kat. Huwag na nating intrigahin yung dalawa. And DJ, masaya na din naman si Kat. Kung meron nga sila ni Alden, move on na tayo sa dalawa na sana mabash kasi mga tao doon di sila at nasasaktan kapag may mga negative issue. Tama naman, 'di ba? Wala naman talagang masama kung ginawa ni DJ yon. Well, in fact, si Miss Catherine Bernardo naman po yung yung nandun sa loob, at the same time di naman niya gagawin ng masama si Miss Catherine kung totoo man na nangyari yon, ha. Yun po yung kasi yung pinag-uusapan ngayon naghahanapan kasi at nagkakalkalan po ng mga ebidensya. Sabi ni Miss Herminia, wala silang magagawa dyan dahil sa trabaho nila yan para magandang ending ng story. Hindi katulad nila na nag-cheat totoo at ginusto nilang gumawa ng masama, pero ang nangyari kay Kat dahil sa trabaho lang. Ma'am Dars, maraming salamat po. Ayan. Kasi nga 'di ba maraming mga nagagaling-galingan sa social media. Ang daming mga kaya po nung nauso talagang social media, talagang lahat ng tao parang inabuso yung freedom, 'di ba? And
Ma'am Roshiro said, hello Miss Star Eds, yung mga demolition trolls na yan, wag na nilang pilitin na idikit pa ang basag na kasi di na maibabalik ang dati. Dati teenage pa sikat, di pwede ang mga ganon. And I know it's wholesome naman. True naman, 'di ba? Parang itong mga trolls na to, gumagawa talaga sila ng ingay at gumagawa sila ng mga issue, 'di ba? Parang pinapababa nila yung dignidad ng tao. Syempre hindi naman papayag si Mami Min, nagkaganon-ganonin lang at question pa yung pagiging magulang ni Mami Min. Eh, hindi naman magiging ganyan si Catherine kung hindi rin naman dun sa kanyang mga magulang kung paano po siya pinalaki, 'di ba? Kaya po talagang hindi na rin na iwasan ni Mami Min na sagutin yung bashers na yon, no? Yung demolition trolls na yon. So, and also Miss Travel Fun Vlogs. Brilo, Miss Dar Ed, salamat sa uploads video mo. Basta ako, hindi na yan babalik sikat kay Daniel Padilla. Mark my word. O, diba? And Miss Emerita, hello Ma'am Dareds. Hopefully may closure na sila para masaya na lahat. They both have freedom now. Yes. Yun naman yung gusto natin, diba? Parang kailangan officially magkaroon na sila ng closure. And sa mga nalaman natin, parang si Daniel po is parang gusto niya magsimula ng panibago. Gusto niyang mag-start sa first base, 'di ba? Habang si Alden Richards ay naka-move forward na sa first base. So, yun yung kanilang pagkakaiba ngayon. Parang para sila mga players, 'di ba? Paunahan kung sino talaga yung mananalo. Pero syempre at the end of the day, it's Catherine's decisions matter. So, yun yung aantayin natin. Hindi tayo pwedeng magbida-bida. Hindi tayo pwedeng parang didiktahan natin si Catherine kung sino yung pipiliin niya. Sabi ni Cecilia, because of Kat's accomplishment and recognition, no time for this nonsense. They cannot put down Catherine. Ngayon pa, very true. Sabi ni Mr. Joel Lopez, napakawalang ya talaga ng mga bashers na Kat din. Kaya di sila pinagpapala, lalong lulubog yung idol nila. Yan. So, nagsaanib pwersa talaga sila. Sila talaga yung nagko-comment dun sa comment section. Biruin po ninyo, Katniel. Nandun yung pangalan ni Catherine. Tapos sa Aldab naman, Alden, tsaka Yaya Dab. O, ewan ko ba dyan sa mga Aldab, ayaw pa tumigil. Kasal na si Min kay Arjo, may asawa na si Min. Hindi ko lubos maisip. Gang umaasa pa rin sila. Dati rin akong Aldab pero tanggap ko na si Min ay may asawa na. Pero ngayon masaya ako sa Kat din. Wish ko rin na sana nga sila na para happy. Sabi ni Ma'am si Piam Haldita. O, 'di ba? Dati rin siyang Aldab fan. Lahat naman talaga ng tao talagang nahumaling dito sa Aldab. Pero hanggang dun lang talaga sila. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!